kanya-kanya ng schedule ng ensayo. Ang mga national team nakalahok sa Olympic qualifying tournament. Pero nauna na itong Georgia na nagsimula noong June 1. Sila ay nag-ensayo kahit hindi makompleto ang roster. Sila ay pinangungunahan ng NBA player na si Goga Bitadze, pero hindi pa ito pwedeng mag-practice dahil sa regulasyon ng NBA na ang mga player nila ay pwedeng sumalang sa practice 2 weeks bago ang tournament. So kung si Clarkson ang ating kinuha ay pwede na siyang mag-practice sa June 19 at kung sakali abot na abot pa siya sa gilas dahil June 21 pa ang training schedule ng ating pambansang koponan. Nagbigay na ng assessment itong FIBA para sa ating national team at nabanggit na rito ang posibleng players natin at sa mga lumalabas na balita kung sakaling walang mai-injured ay sila na ang official. Nabanggit sila AJ Edu, Junmar Fajardo, Dwight Ramos, Scottie Thompson at Calvin Noftana, kasama rin ng mga tinawag na guard na sila Carl Tamayo at Kevin Kiambao at inaasahan daw na makakalaro ang pinakabata na si Mason Amos. At dahil daw malabo si Clarkson ngayong OQT, ang ating best option ay si Justin Brownlee. Hindi nabanggit si Aguilar at si Nuzam, pero madali namang hulaan ng 12 ni Coach Team dahil si Japet ang pamalit kay Malonzo at ang 13th man ay si Mason. Pero ang player daw na kailangan maging handa para makabalik ang Pilipinas sa Olympics ay si Kai Sotto. Decente naman ang pinakita ni Kai noong FIBA World Cup under Coach Chot Reyes, pero parang kulang ang kanyang playing time na 14 minutes per game at nag-a-average ng 6 points at 4 rebounds. Importante ang OQT na ito para kay Sotto dahil kung limited ang playing time niya noon, Coach Tim Cone is giving him a bigger role, kaya another opportunity for Sotto to showcase his game internationally at particular sa Europa. May mga nagsasabi na mas importante itong Olympic qualifying tournament kaysa sa paglalaro sa mga NBA training camp. Pareho naman silang importante. Kumbaga ang ginagawang training ngayon ni Sotto ay double purpose at ang maganda ay hindi conflict ang kanilang schedule. Sa ginagawang training ngayon ni Kai ay ibubuhos niya lahat sa OQT dahil posibleng nabigay ito sa kanya ng mga opportunity, pero nasa kanya pa rin ang susi. He needs to play well against European teams dahil mula noon ay wala pa siyang we can say na breakout game o tumatak na laro sa mga FIBA games outside Asia. Kaya isang magandang performance sa world level ay malaking tulong para kay Kai Sotto. Siguradong aware ang kanyang kampo sa bagay na ito given na may mga NBA players na sasalang doon katulad ng kanyang Lodi at pangarap ng matchup kontra sa sentro ng Celtics na si Porzingis.